Magandang araw mga kapolitika, ang ating pag-uusapan sa ngayon ay itong susunod na sagupaan ng Creamline Coal Smasher versus PLDT High Speed Hitters. Ating pag-uusapan at tatalakayin, bigyan natin ng opinion kung sino nga ba yung malakas at posibleng mananalo sa susunod na sagupaan ng dalawang team. Pero bago natin tatalakayin at pag-uusapan yan mga kapolitika, ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So bukas po mga kapolitika, ito yung maging schedule ng mga maglalaro para sa PVL Open Conference kasi mag-start na po tomorrow, July 16. So sa 2 PM yung maglalaro ay yung Next LED at yung Galleries. At 4 PM naman yung Farm Fresh at Cherry Tigo. At 6 PM ay ito na po yung laro ng PLDT versus Creamline Coal Smashers, yung inaabangan ng lahat. So ating bibigyan ng opinion kasi dalawa itong malalakas na team and alam naman natin yung background history sa nakaraan na PVL All Filipino Conference na kung saan ay natalo rin, ilang beses natalo ng PLDT itong Creamline. But nanalo itong Creamline doon sa semis. So ating pag-uusapan sa ngayon, ano ba yung tsansa na kung saan ay mananalo itong Creamline or ang mananalo ba ay itong PLDT High Speed Hitters. Okay, and ilang beses na rin natin ditong napag-usapan sa ating previous video itong mga struggles ngayon at mga pressure sa side ng Creamline, most especially na dalawa talaga sa kanilang, actually tatlo, si Gia de Guzman, si Gemma Galanza at si Tots Carlos yung nalagas, kung kaya napilayan talaga ng gusto itong Creamline Coal Smasher. So but hindi naman natin alam talaga din yung mga adjustment na ginawa ni Sherwin Meneses dito sa kanyang team, kung paano mapapanatili nila yung kanilang championship royalty dito sa volleyball sa ating bansa. Okay, and may mga balibalita rin na itong kailang import is hindi gaano masyadong buhatera. Patabangan natin yung sunod na laban kasi itong players nila na si Erica Stanton ay isang parang siya, all out na player or all around player mga kapolitika. So baka magpakita rin siya ng gilas dito sa susunod na PVL Open Conference. So sa side ng Creamline, yun ang kailang mga struggle, wala itong kailang key players, but doon sa All Filipino Conference is kahit wala itong si Gia de Guzman, itong kailang star setter is napatunayan ng Creamline na kung saan ay kaya nilang ipanatili yung kanilang championship. And actually nagbasa-basa nga rin tayo ng mga comment dito sa social media kung ano rin yung mga pulso ng publiko tungkol dito sa paparating na PVL Open Conference. At the same time, yun din naman ang aking sentimiento at aking saloobin at aking personal na forecast dito sa maging laro ng Creamline. So ang tanong is, sino ba yung may tsansang manalo dito sa kanilang laro? Yung Creamline ba or itong PLDT? So mga kapolitika, sa aking personal na opinion, ang 60% ibibigay ko sa PLDT. Okay, ito yung aking forecast na kung saan ay may tsansa na lumamang itong PLDT sa pagkapanalo dito, whereas yung Creamline naman ay ibibigay ko yung 40% na kaya lang ipanalo yung laro. Bakit 60% yung ibinigay ko dito mga kapolitika sa PLDT? So yung aking explanation dyan ay in reality talaga na nangyayari is walang masyadong nalagas dito sa PLDT. Ito lang si Del Palomata, itong kanilang middle blocker. But andyan pa rin naman itong kanilang matagal na middle blocker na andyan pa rin naman yung kanilang malalakas talaga na middle blocker, especially itong si Majoy Baron and si Mika Reyes, kasi sinasabi doon na magbabalik daw itong si Mika Reyes dito sa kanyang paglalaro sa PLDT High Speed Hitters. So yun ang reason mga kapolitika kung bakit binigay natin yung 60% na maipapanalo ng PLDT itong kanilang susunod na laro kontra dito sa Creamline Coal Smasher, kasi ang sinasabi nga natin na itong si Eliza Valdez na pag-usapan natin ito doon
doon sa ating previous video, na kung ikukumpara mo ko yung kanyang performance talaga sa dito sa loob ng court ay nakikita natin na kung saan medyo humina na rin talaga, and that's normal lang po kasi nasa 30s na rin itong si Alyssa Valdez. Kung ikukumpara mo yung kanyang mga performance dati, hindi hamak na mas malakas rin itong si Alyssa Valdez dati kung ikukumpara mo ngayon. Ngayon is malakas pa rin naman siya, but unlike talaga dati na nakakapunto siya 30 plus points, ngayon is medyo na rin, nahihirapan na rin medyo itong si Alyssa Valdez, but pa rin naman siya, malakas pa rin at magaling pa rin naman siya sa loob ng court. Yun nga lang ay medyo humina rin talaga siya, kung kaya sinasabi natin na 60% mananalo itong PLDT high speed hitters. And doon sa mga kapolitika sa All Filipino Conference, yung katatapos lang ay natalo nga rin ng PLDT itong Creamline Coal Smasher, but doon sa semis is natalo rin itong PLDT dahil may adjustment na ginawa itong Creamline. But ngayon naman na kung saan ay maglalaro uli sila, siguro naman ay merong adjustment na ginawa itong PLDT para makabawi dito sa Creamline. So, and natin rin palang napag-alaman mga kapolitika na kung saan itong Creamline Coal Smasher ay nakipag-match pala dito sa men's PVL. Siguro gusto nilang sukatin yung kanilang lakas sa paglalaro. Siguro mga kapolitika, kung andito sila Gemma Galanza, Ancy Tots Carlos, maybe masasabi natin na 80% kayang maipanalo ng Creamline Coal Smasher yung susunod na laro kontra dito sa PLDT. But ngayon nga, dahil dito sa absence ng dalawang key players ng Creamline Coal Smasher, ay kaya natin sinasabi na 60% mananalo itong PLDT high speed hitters. So nakikita rin natin na kung saan doon sa even sa mga comment section, sinasabi nila na yung import daw ng PLDT is sobrang lakas daw itong si Samuelenko, kung kaya dito rin natin nasasabi na kung saan ay medyo may chance rin talaga itong PLDT. But then again, hindi pa tapos yung laban mga kapolitika, at hindi pa nga natin rin alam kung ano yung mga adjustment ng mga techniques at yung mga taktika na ginagawa ni Coach Sherwin Meneses. So abangan natin yan bukas mga kapolitika, 6 PM po yan, and mag-update rin po ako dito sa inyo. And sa sinasabi nga natin na kung saan ay medyo malaki talaga yung kabawasan, yung absence ni Tots Carlos at ni Gemma Galanza. Okay lang wala si Gia de Guzman kasi napatunayan naman nga doon sa nakaraang laro nila kontra sa iba't ibang team na even wala itong si Gia de Guzman is kayang makipagsabayan nitong Creamline at kaya nilang i-regain yung kanilang championship. But then again, right now nawala itong kanilang some of their key players, which is si Tots Carlos at si Gemma Galanza, ay medyo mahirapan nga rin sila. Ang sinasabi ngayon baka itong Cheritigo, itong Petrogas, itong Signal ang magiging highlight ngayon ng PVL, but yun ang abangan natin. Okay, so sa tingin nyo ba, sino ang mananalo bukas? Ang PLDT ba o itong Creamline? Mag-ingay sa comment section at kayo ay magbigay rin ng inyong sariling opinion, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe rin dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.